Hello mga manay, and for today's video, samahan niyo ako dahil gagawa tayo ng banana roll bread. So hindi sunog na sesame seeds to mga manay ha, literal lang na kulay itim. Pero pwedeng-pwede nyo itong pagkakitaan at I'm sure na magugustuhan nyo dahil saktong-sakto ang timpla nito. Kaya naman, tara na, umpisahan na natin. So dito, dahil meron po akong saging na saba, pero sa magtatanong, pwede kayong gumamit ng mga latundan, lakatan. Mas mainam po yung hinog na hinog, yung overripe mga manay. Kasi mas malambot, hindi tayo mahihirapan durugin. So hindi natin to lalahatin. Bali dito, kukuha lamang po ako ng 5 piraso. At dito sa recipe na to, na ituturo ko sa inyo, ay dagdag idea. So para siyang binangkal. Sabihin na natin na binangkal, pero may banana flavor na matitikman tayo. So, binabalatan ko lamang ng ganito. Kung meron kayong mga saging dyan, na tingin nyo hindi na napapansin, kulang na sa pansin dahil nga pag nakikita ng umiitim, ayaw ng kainin, ganito po ang gawin ninyo. Gawin yung pang negosyo, pang merienda ng inyong pamilya. Bali dito, 5 piraso lang yung aking gagamitin. Ayan. Then, syempre, itong natira na to, itabi na natin yan. Kasi pwede pa natin yan gawin sa mga iba pang recipe natin. Then, balik tayo dito sa ating saging. So, gamit ang tinidor. Kung meron kayong food processor, mas mainam para mabilis pong durugin. Or meron kayong pang mashed potato na ganon, na pinangdidikdik, pwede nyong gamitin yon. Meron ako nun pero tinatamad akong kunin. Kaya eto na lang. Nagtiyaga ako na gamitin ng tinidor para naman meron tayong exercise. Pero kung malambot na saging talaga o yung overripe na saging yung gagamitin natin, hindi tayo mahihirapan dito mga manay. So, dinudurog ko lang ng maigi hanggang sa mamix natin to or yung as in talagang durog na siya. Pero kung gusto nyo na medyo may buo-buo na banana, ay pwede naman. Then, once na ganito na, ayan, nadurog ko na oh. So, isi-set aside muna natin to at dito naman tayo sa ating dry ingredients. Bali, dito meron po akong kalahating kilo o 500 grams na all-purpose flour. Pwede yung third class na nabibiling harina sa palengke. Maglalagay ako ng 2 tablespoons ng baking powder. Kailangan po kapag ganitong sukatan ang gagamitin ha, hindi po umaapaw. Then, 1/4 teaspoon ng asin para pambalance at hindi nakakaumay. Hahaluin lamang po natin ng ganito. Kaya sa mga walang oven dyan, eto pwedeng-pwede sa inyo kasi no need tayo dito gumamit ng oven. Kasi ipapry lang natin to. Then pagkatapos kong mahalo, maglalagay ako rito ng tubig. So ang sukat ng tubig natin ay 1/2 cup. Then meron din tayo ritong 1/2 cup ng brown sugar. At syempre ilalagay na rin natin yung ating nadurog na saging. Ganyan lang. So, lahatin natin yan para walang sayang. Then, matapos natin ilagay yung saging, maglalagay tayo ng 2 tablespoons ng oil. So, any brand ng oil, coconut oil, palm oil. At syempre, hindi mawawala, meron tayo ditong French vanilla gamit ang Flavorade. Maglalagay lang ako ng 1 tablespoon. Para po mabango talaga yung ating banana bread. O, di ba? So, mamassage lang natin yan o ating mamasahin. So, kung meron po kayong hand mixer, stand mixer, pwedeng-pwede naman yun para mapabilis po yung pagmasa ninyo. At wala po tayo ditong ilalagay na instant yeast ha. So, baking powder lamang po yung magpapaalsa sa ating bread. Bali dito sa ginagawa ko, wag po kayo mag-alala na baka maya kailangan ba ipakinis to or pakinisin ng maigi yung ating dough. Hindi po. Kailangan lang ma-mix, ma-absorb ng ating liquid yung ating dry ingredients. Maging parang dough. So, ganyan lang. Medyo nakakangalay nga lang at nakakahingal yung pagmamassage. Massage talaga. Ano to? Minasahe. Pagmamasa. Pero tiyagaan lang din. Kalahating kilo pa lang tong ginawa natin, pero marami na po ang ating maluluto. At then, dahil okay na to, ganyan yung kanya magiging texture. So, hindi na natin kailangan yan pakinisin pa dahil ito po ay ating bibilugin.
Bali dito, ang gagawin po natin, gagamit tayo ng sukatan. So, nakikita nyo, ganyan yung kanyang texture. Meron kayo nakikita na buo-buong banana. So, para pare-pares po ang laki, pwede kayong gumamit ng timbangan. At ito yung ating black sesame seeds na gagamitin. Pwede rin po yung white na sesame seeds na ginagamit sa binangkal. At meron tayo ditong panukat na 1 tablespoon na sukatan or mas mainam. Kung may timbangan kayo, mas maganda timbangan talaga para pare-pares ang bigat. Hindi kayo talaga malulugi, lalo na kung pambenta. So, ganito lamang po yung ginawa ko. Then, kuha ulit tayo. Magkano na ba yung binangkal sa mga bakery, mga manay? 7, di ba? Halos wala ka na mabibili na dati, 5 piso lang. Eto ang kagandahan, mayroon siyang flavor ng banana. So, para siyang binangkal na para siyang, ang tawag doon, yung maruya, di ba? Pero ito, crunchy or crispy, malutong yung nasa labas, tapos ang lambot ng loob. At once na okay na, so ito po, nakagawa tayo ng 24 pieces. Ganyan po. So, hindi kailangan bilugin ng sobrang bilog na bilog. Basta makoat lang natin ng black sesame seeds, okay na yon. So, dito magpapainit na ako ng ating pan at maglalagay tayo ng oil. Mas mainam po na maraming mantika para po maganda yung pagkakaalsa at pagkakaluto ng ating banana bread roll. Kasi po kapag konting mantika, hindi maganda yung alsa tapos mabilis siyang masusunog. So, hindi pantay yung pagkakaluto. Then, kailangan yung apoy kapag mainit na yung mantika, hihinain nyo na lamang po. Yung katamtama na lamang po ang init para po maluluto rin po yung loob. At huwag nyo masyadong punuin para po makaalsa po ng maganda yung ating niluluto. Kasi yan po ay lalaki pa. So, nasa ilang minuto lamang po yung pagluluto nito, napakadali lang. Kaya wag nyo rin pong iiwanan para maiwasan din po na masunog. At ito nga isang dagdag idea na pwede yung pagkakitaan kasi napakaliit lang ng costing neto mga manay. Kaya naman, pwedeng-pwede nyo talagang panghanap buhay. Lalo na kung meron ako mga viewers dito na nagtitinda sa school o meron tindahan sa mga talagang tapat ng kalsada, bagay na bagay to panlako. Kasi hindi naman natin kailangan dito ng oven. Pero sa mga magtatanong, kasi yung iba ayaw ng mamantika, kung pwede sa oven, pwede rin po. At pwede rin po sa air fryer. Basta lagyan nyo lang ng konting oil man lang kahit konti para naman maganda-ganda yung pagkakaalsa at pagkakaluto ng ating bread. At kung napapansin nyo, di ba, umaalsa na. Ayan, nagpupuwangan na yung ating mga black sesame seeds. So, nakikita nyo na talagang ang ganda niyang pagmasdan. Babaligtad-baligtarin din natin yan. At the same time, kailangan po talagang halu-haluin para pantay ang pagkakaluto. So, wag nyo pong hayaan talaga na iiwanan to dahil mabilis lang siya. As in, mabilis lang talaga. Mga ilang minuto lang to maluto. Ayan. At kapag okay na, mas mainam po na gumamit tayo ng salaan, strainer para po mataktak pa yung mga excess oil na nasisip-sip ng ating banana bread roll. So, kailangan po meron tayong salaan na paglalagyan. Tapos, papatungan natin ng tissue towel para mas masipsip pa, para hindi siya ma-oily. So, eto okay na oh. Saktong-sakto na yung pagkakaluto. Golden brown. Hanguin na natin. Grabe, ang bango Kung nandito kayo, nako, napakasarap nito ipare sa kape, mga manay. Ayan. At syempre kung may kasama kayong nagluluto nito na mga anak ninyo, kailangan din po na bantayan natin para maiwasan na sila ay mapaso. Then, isunod ko na rin yung mga natira pa para naman talagang maluto na natin lahat. At dahil excited na rin yung mga kasama ko rito sa bahay na matikman itong aking niluto, kaya naman dagdag idea na pang merienda. At once na okay na ang ating niluluto, ay pwedeng-pwede na natin tong iserve sa ating pamilya. So sa mga magtatanong, ang costing ko lamang po dito ay umabot lang na 95 pesos. Pero sa mga magsasabi na, paano naging 95? Gumamit ka pa ng oil. Yung oil naman po natin ay konti lang din naman ang nabawas kasi naibalik din po. At pwede pa natin yan magamit sa ating pagluluto kung sakaling magluluto pa tayo ng ating banana bread roll o balls kasi binilog natin. Pero nasa inyo, kayo na ang bahala kung anong gusto yung itawag dito or binangkal, banana binangkal.
Pero muli ako po ang inyong madiskarting nanay at masishare ko lang sa inyo na talagang sakto ang tamis, malutong ang labas at malambot ang loob na talagang magugustuhan ng inyong mga mahal sa buhay. So muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!